Vlog Sunshines. Today is October 9. I am here for another video. Nandito ako sa parking lot ng malapit sa daycare ng anak ko kasi we're trying to train him na sa daycare 2 hours a day. Habang nagdadrive ako, naisip ko lang yung previous video ko na nag-mention ako about calling as flight stewardess. So, bakit sinabi ko na wag ng flight stewardess? Kasi parang noon pa yon. Kasi naalala ko, dati, way back 2022, kaka-hire ko pa lang, kaka-start ko pa lang sa aviation, kakatapos lang ng training ko. I'm already flying actually. Sabi niya, nagsaserve ng tubig, nagsaserve ng juice, tsaka ng kape, tsaka snacks. Yun. Ayun, parang nung sinasabi niya sa akin yun, I was just smiling. Tapos, noon hindi ko pa masyadong alam i-defend ang sarili ko parang hindi pa masyadong build ang aking confidence. Kasi medyo nahihiya pa ako na, naging flight attendant pa rin ako kahit na akala ko too late na dahil parang dati childhood dream ko lang yun. At saka dati parang imposible na kasi may anak na ako. Hindi ko alam na pwede pa pala. So, kaya nahihiya pa ako noon. Hindi ko pa ma-defend ang sarili ko. Natatawa na lang ako nung sinasabi niya yon. Mating yung time na lagi na ako nagpa-fly. Tapos nakakausap ko na yung nakakausap ako ng mga ibang flight attendant na ang tagal-tagal na nila sa industry. 15 years, may edad na. Kita ko yung kung papaano talaga kapag nandun ka na sa taas, nasa baba ka, boarding, everything, yung importance ng trabaho mo na hindi ka lang nagsiserve. So, gusto ko lang sabihin kung paano ba talaga ang trabaho sa everyday life. So, sample situation. So, ayan, nag-check-in na kayo, nag-check-in kayo, nag-iintay na kayo sa gate, kami dumating. Makikita nyo, mas nauna kaming pumasok kaysa sa mga passengers. Nauna kaming pumasok kasi bakit? We have to check the aircraft for safety. Lahat ba ng equipment ay meron kami? Kompleto ba? Lahat ba ng gamit ay walang problema? Gusto ko lang sabihin na doon pa lang, wala pa kayo sa loob, nagtatrabaho na kami. And then, pumapasok na kayo, you're all putting out your bags, in-stow nyo na yung bags nyo. Tapos, nakatingin na kayo sa labas ng eroplano, tinitingnan nyo na yung mga ibang eroplano nakapark, kung anong airline ba yun, yung bags nyo, kung nakita nyo ba, ay nakita ko yung bag ko, yung mga ganon. We have to make sure na screen din namin kayo for intoxication, for sickness, or anything like that. If you have suspicious movements or anything na magiging problema namin sa taas, we have to attend to that. And also kapag refueling, napakataas ng risk niyan. And we have to pay attention on that totally. So, pero kami, we have to go to the infants. We have to inform them their safety informations. Meron din kami sa mga kailangan ng extra needs. Kailangan mo rin i-brief lahat ng malapit sa exit doors. So, habang normal yung nagsasettle down na kayo, may ginagawa pa din kami. And then, papalipad ng eroplano, may ginagawa pa rin kami. We have to make sure na ang aircraft ay lahat ay walang babagsak or walang pag tayo ay nag-take off na. Nasa taas kayo. Now, that's when we're serving. But we're also making sure that walang suspicious na mga pangyayari or tao na habang lumilipad tayo. So, hanggang doon may safety. Tapos, bababa na naman, meron na namang safety. Kasi we have to make sure na naman wala na namang maglalaga pa ka na luggage dyan sa overhead bin nyo kasi we want to make sure all the cabin is prepared for landing. Na lahat makaka-exit in case of emergency. Na makaka-exit kayo right away. Doon natatapos ang duty. So, doon sa buong trabaho namin, hindi lang kami nagsiserve ng juice, ng tubig at ng mga pretzels na yan. Dito sa Canada, mostly ang training is 4 to 6 weeks or 5 to 6 weeks, ganyan. 5 weeks would be for safety and only 1 week is for service.
And meron nga tayong kasabihan, I just wanted to end it to this. So, gusto ko, medyo galit na ba ako? Hindi pa naman. Kapag nag-press ka ng call button, we have to attend to you right away. Kasi, it's either a stroke or a coke. Yun lang. Thank you for watching. Bye!